mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Magandang araw mga kapatid. Ano pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. So ako po muli ay si Pastor Jess Arvin Javier Fuente Blanca. Hallelujah. Nakadistino sa Tarlac. Ayan, okay. Isang mapagpalang araw muli sa bawat isa sa atin. At maraming salamat din po sa mga nag-invite sa akin sa devotion pong ito. Okay, so bago po yan ay huwag na po natin patagalin. Tayo po ay manalangin para maumpisahan na po natin yung ating pong devotion. O Diyos, salamat po Panginoon sa araw po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Patuloy na ikaw o Lord, hallelujah, ang maghari sa amin po mga puso, maghari sa amin po mga buhay. Patuloy na ikaw o Lord ang tumulong sa amin na maisagawa ang iyo po mga salita, Panginoon. Thank you God in Jesus' name. Amen, amen, amen. Okay, hallelujah. Ang mensahe pong ito ay pinamagatan natin na God bless the good people. Okay? Ang pagiging mabuting tao mga kapatid ay marami po yung nakaakibat, no? Blessings, protection, amen. Marami pong nakaakibat dyan. Hallelujah. At kasama pa dito ay ang kamay po ng ating pong Panginoon. Pag sinabi po kamay po ng ating Panginoon, yan po yung nagpo-protect sa atin. Kahit saan man tayo magpunta, ano man ang ating pong ginagawa, pinoprotection ka niya. Basta mabuting tao ka. Amen? Actually, pantay-pantay ang Panginoon. Kahit anong klaseng tao ka, ay nandoon talaga yung kamay ng ating pong Panginoon. Kapag hindi ka naman mabuting tao, nandoon yung paalala ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kasi alam naman natin na kapag hindi ka mabuting tao, may mga sukli lahat ng bagay na ginagawa po natin. So kumbaga may kaparusahan yung mga bagay na ginagawa natin, di ba? So unlike sa pagiging mabuting tao, mas marami po yung natatanggap natin, especially yung mga blessings and protection, no? Peace, di ba? Yun yung mga natatanggap natin at hindi lang po yung napakarami pa na natatanggap na blessing ng isang tao na mabuti kaysa sa mga tao na masasama. Amen? Kapahamakan kasi doon sa masasama at kawalan ng kapayapaan. Kabaliktaran naman doon yung mga tinatanggap ng mga tao na mabubuti. Amen? At kung isa tayo doon, isa ka doon sa mga mabubuting tao, kapatid, expect mo na ito po yung balik sa iyo ng Diyos. Kung meron mang pangit na bagay, no, na dumarating sa buhay po natin, pangit na pangyayari na dumarating pa rin sa buhay natin kahit nagpapakabuti ka, amen? So ang Diyos ang nakakaalam nun kasi hindi lang naman tayo nakakaranas nun. Okay? At saka minsan talaga ay natural sa buhay natin na mayroon po tayong mga pagsubok. Pero ang output nun ay mabubuting bagay pa rin. Amen? Mga magagandang bagay pa rin ang kalalabasan. Kasi nga, lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito may mga dahilan. Amen? Hallelujah. Okay, balik po tayo dito. Punta po tayo sa 1 Timothy chapter 6, verse 18. Sabi niya po dito, turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Amen? Sabi niya dito ay turuan mo silang gumawa ng mabuti. Hallelujah. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Pag sinabing mayaman sa mabubuting gawa, hindi na uubusan ng mabubuting gawa. Okay? Para hindi ka maubusan ng mabubuting gawa, kapatid, lagi mong pagbasihan ang Diyos. Sabi nga, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Amen. Ginagawa mo yung mga mabubuting bagay hindi dahil sa ginagawa ng tao sa iyo. Hindi dahil sa may ibabalik ang tao sa iyo. Hindi dahil sa napakaganda ng pakiramdam mo. Hindi dahil sa mabuti ang sitwasyon mo. Ginagawa mo yung mga kabutihan na to dahil mabuti ang Diyos sa buhay mo. So laging ang Diyos yung titingnan mo. Amen. Huwag mong pagbasihan ng tao. Huwag mong pagbabasihan ng sinasabi ng iba. Huwag mong pagbasihan ng papuri ng iba. Amen. Para gumawa ka ng mabuti. O karangalan ng iba para gumawa ka ng mabuti. Kapatid, lagi nating pagbatayan palagi sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti ay ang atin pong Panginoong Diyos. Okay? Ginagawa mo yan dahil sa Diyos. Okay? Hallelujah. Sabi niya pa dito, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Pag sinabi mong pagbigay, bukod po yung nagbibigay ka, mapagbigay ka sa mga tao. Okay? Pag sinabi mong pagbigay, marunong magparaya. Hallelujah. Sa panahon po kasi natin ngayon, nauubos yung mga tao magparaya. Amen. Marami na pong tao, puro sugapa. Masakit man pong painggan, pero marami po sa panahon po natin ngayon ay puro sugapa na.
sa pila nga lang, di ba? May mga sumisingit, di ba? Hindi marunong magkonsidera, di ba? Hindi na nako-consider yung pila ng iba, yung pag-aantay ng iba, diretso lang sila. So may mga ganong klase ng part, no? Hindi sila marunong mapagbigay. Hindi lang po yan, marami pa pong aspect. Hallelujah, yung hindi marunong mapagbigay. Okay? At pangalawa, yung matulungin sa kapwa, yung pangatlo pala ito, ay matulungin sa kapwa, yung kaya mong tulungan yung mga taong alam mo na mga nangangailangan naman talaga. Be wise po dito sa kapwa, no, sa pagiging matulungin sa kapwa. Kasi marami po dito ay hindi naman talaga nangangailangan ng tulong, yung iba kailangan ng atensyon. Amen? So be wise po, lalo na sa panahon po natin ngayon, sinasamantala yung mga taong matulungin. Amen? So be wise po dito, hallelujah, maging matulungin ka, yung abot lang sa mga kaya mo, huwag naman yung sobra-sobra, yung tipong hindi na sila gagalaw, hindi na sila kilos, yung wala na silang papangarapin sa buhay at aasan na lang sila sa'yo. Okay? So hindi naman po yung ganong part, tumulong ka hanggat kaya mo lang. Amen? Okay? So sa mga tao po na mabubuti, may mga natatanggap po yan na blessing from above. Amen? Una, yung kapayapaan sa mundong ito. Alam naman natin yung mundo eh. Pag pinag-uusapan yung mundo, maraming trials dyan, maraming testing, maraming pagsubok, maraming magugulong bagay, maraming hindi tayo maintindihan ng sitwasyon at mga pangyayaring dumarating sa buhay po natin. Pero kahit ganun mga kapatid, may dumarating pa rin na peace. Peace sa atin pong puso na ang Diyos lang yung makakapag-provide. Amen? Na meron ka mapagkakatiwala ang Diyos sa kahit anong sitwasyon na buhay na kinalalagyan mo ngayon. Okay? May mga panahon kasi na hindi talaga natin maintindihan kundi manalangin na lang talaga tayo sa Diyos. Yun yung peace natin. Yung meron tayong malapitan. Amen? Hallelujah. Yung meron tayong mapupuntahan kapag may mga panahon na hindi na tayo maintindihan ng paligid natin. Di ba may mga ganyang pagkakataon? Hallelujah. Yung pakiramdam mo, hindi ka maintindihan ng paligid mo. Pakiramdam mo, hindi ka maintindihan ng mga magulang mo, mga kapatid mo, mga ka-churchmate mo. Minsan may mga ganyan mga pagkakataon mga kapatid, yung parang piling mo wala nakakaintindi sa'yo, pero ang Diyos naiintindihan ka. Yung paglapit mo sa Kanya, nagpuproduce yun ng peace. Amen. Hallelujah. Okay, pangalawa, security sa mga tao. Amen. Nalalayo tayo sa mga magugulong tao at magugulong pamumuhay. Hallelujah. Inaalis tayo doon ng Diyos at nababawasan yung magulo. Amen. Kasi mga kapatid, kapag mabuti kang tao, hindi nagtatagal sa iyo ang galit. Amen. At isa po yun sa nagbibigay sa atin ng maayos at maganda na klase ng pamumuhay. No? At yung mga pagtatalo, nababawasan ng pagtatalo, mas dumadami ang pag-iisip ng solusyon. Amen. Hallelujah. Kasi kapag mabuting tao ka kapatid, dahil na lumalayo ka sa kaguluhan, sa magugulong buhay, nag-iisip ka na lang ng solusyon. Okay? So isa ito sa mga natatanggap ng mga taong mabubuti. Amen? Security. Okay, pangatlo, na-enjoy natin ang buhay kahit saan tayo pumunta. Amen? Di ba napapansin nyo? Kasi mabuting tao ka. Amen? Malayo ka sa mga kaaway, malayo ka sa mga pagbabanta. Di ba? Kasi wala kang inaargabyadong tao. Amen? Kung may naargabyado kang tao, dahil mabait ka, nakilala ka nila mabuting tao, hindi na nila pag-iinteresan pa na paggantihan ka or ano pa ang gawin nila sa iyo. Kung meron mang ganyang klase ng tao sa gitna ng kabutihan na ginagawa mo sa kanila, kapatid, wala na tayong magagawa dyan. Ipanalangin mo sa Diyos. Isa Diyos mo na yan. Kasi kung may mga ganyang klaseng tao man, hindi mo mababago sila eh. Okay, hindi mo pwedeng i-manipulate yung reaction nila sa iyo kasi iba-iba ang tao. Ang tanging kaya mo lang kontrolin dito ay yung sarili mo. Okay? So, yun po mga kapatid, kahit saan tayo magpunta, meron tayong peace. Hallelujah. Malaya tayo, na i-enjoy natin ang buhay, na wala tayong tinataguan. Amen. Wala tayong tinatakasan. Yan po yung sinasabi natin na na-enjoy natin ang buhay. Okay, pang-apat, napapalayo din tayo sa mga taong mapang-abuso at nalalapit naman tayo sa mga taong matitino. Amen. Ito po yung isa sa mga blessing. Hallelujah. Na mga tao na mabubuti. Pansinin po ninyo kapag masama ka, nagiging masama din yung mga barkada mo. Tama, di ba? Kapag bulakbol ka, ang mga kasama mo bulakbol din. Kapag negosyante ka,
Madalas ang nagiging barkada mo yung mga negosyante rin. Amen? Kapag madiskarte ka, madalas ang mga nagiging kasama mo ay madiskarte. Kumbaga nagiging magandang impluensya ka. At kung hindi naman, sila ang nakaka-impluensya sa'yo. Kasi nga, yun ang nilalapitan mo. Pansinin po natin yan. Kaya kapag mabait ka, lumalapit din ang mga mababait na tao sa'yo. Amen? Hallelujah. Nagiging silang kasama mo sa bakuran mo. Amen? Kaya nga mga kapatid, kapag gusto mo ng mga tao matino kausap, amen, maging mabuti ka rin, amen, kasi lumalapit sila sa iyo, nagiging mabuti rin yung paligid mo. Hallelujah. Tututunan na nalalapit tayo, amen, sa mga taong matitino kapag tayo ay matino. Amen. Hallelujah. Yun kasi ang a-attract natin. Hallelujah. Kaya nga meron tayong nababasa na law of attraction. Amen. Hallelujah. Ayan po yung ibig niyan sabihin, kung ano ka, ayun din yung mga nalalapit sa'yo. Hallelujah. So kung mayroon mang hindi magandang nalapit sa'yo, although matino ka naman na tao, hindi yan tatagal. Amen. Hindi yan tatagal. Hallelujah. May panahon para sa bagay na yan. Either na yan ang magtino o magbago yan. Hallelujah. Okay? So, may mga tao kasi mga kapatid na sa atin pong panahon ngayon na minsan ay pinagpapalit nila yung pagiging mabuti. Hallelujah. Dahil lamang sa sama ng loob. Amen. Para minsan dahil lamang gusto nilang sumikat. Minsan dahil lamang gusto nilang kumita. Minsan dahil sa kahirapan, pinagpapalit nila yung pagiging mabuting tao. Amen. Hindi po yun maganda kapatid. Kasi sabi nga natin kanina, may balik ang lahat ng bagay. Okay? Ano man ang ginawa natin, sabi ng mga ngaral, chapter 12, ano man ang ginawa natin sa mundo, mabuti man o hindi, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Okay? So kapag hindi maganda yung ginawa mo, ipagsusulit mo yan, pagbabayaran mo yan sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, mas piliin natin ang maging mabuting tao. Okay? Sabi ng Bible sa Romans chapter 12 verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ngayon mga kapatid, paano ba natin dadaigin, amen, ng mabuti ang masama? Okay? Kasi ito pong klase ng kasanayan na to, hindi po yan madali. Okay? Hindi po yan madali. Kahit sino siguro na tao, hindi po ito magagawa sa kanya pong sarili. Ito po by the grace of God. Amen? Magagawa lang natin dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi nag-fail tayo Mabait ka ngayon, bukas mawala sa mood yung sarili mo, na bad trip ka. Pwede ka makagawa ng hindi tama, makagawa ng desisyon, makapagsalita ng hindi maganda. But it doesn't mean na masama ka. Okay? So ganito po yan mga kapatid. Balik po tayo dito. Paano ba natin dadaigin ang masama ng mabuti? Okay, una, huwag kang makiayon sa sanglibutan. Pag sinabing huwag kang makiayon sa sanglibutan, huwag mo ayunan yung alam mong mali. Okay? Mali na nga ginagawa nila, ginawa mo pa. So huwag kang umayon. Kumbaga matuto kang manindigan para irespeto ka ng iba. Kasi hindi ka nila respeto kung nakikiayon ka rin pala sa mga gusto nila. Amen, alam mo nang mali at ayaw mo naman talaga, pero dahil nakikisama ka, ginawa mo na lang ang mali. Hindi po ganun kapatid. Kasi mawawala yung respeto nila sa'yo. Hindi ka na respeto doon sa boundaries na nilagay mo. Amen? Hindi na nila paniniwalaan yung salita mo. Hindi nila paniniwalaan na may paninindigan ka. Okay? Magkaiba kasi yung nakikiayon ka sa nakikisama ka. Okay, kapatid? So, huwag tayo umayon sa takbo at sistema ng sanlibutan. Umiwas ka. Okay? May kakayahan po tayong umiwas. Kung kaya mong iwasan, magsalita ka. Iwasan mo. Okay? Hallelujah. Huwag kang makiayon. Okay? Huwag mong sabihin na nakikisama lang kasi ako. Iba po yun, kapatid. Kung alam mo naman na mapapahama ka, umiwas ka na. Okay? Hallelujah. Tandaan po natin, walang pangmatagalan sa mundo. Okay? Hindi porke magkakasama kayo, dapat makisama ka rin kung ano ang ginagawa nila. Hindi porke magkakaibigan kayo, yung ginagawa nilang mali ay gagawin mo na rin. Okay? Ikaw ang mapapahamak dyan. Tandaan po natin yun. Ayan. So isa po yan kung paano natin dadaigin ng mabuti
ang masama. Yung pag-iwas. Okay? Iwasan mo yung mga bagay na alam mong mali. Alam mong hindi magiging maganda sa'yo, sa sarili mo, sa pamilya mo. Amen? Hallelujah. Sa relationship ninyo, alam mong mali, huwag mo nang gagawin. Okay? Diyan natin sa umpisa. Diyan pa lang. Okay? Choice naman nating tao yun eh. Diba? Hallelujah. Okay? Umiwas ka sa mga taong alam mong makaka-impluwensya sa'yo ng mali. Sa umpisa pa lang kasi mga kapatid, nakikilala natin yung mga taong nagiging kasama natin. Okay? Iwasan mo na kung alam mong nakaka-impluwensya sa'yo ng mali. Pwede mo sila maging kaibigan. Amen? Hindi ko sinasabi na huwag ka na makipagkaibigan sa mga masasama. Hindi po ganun, okay? Ako po, marami rin po akong mga kaibigan na hindi talaga matitino. Okay? Pero kapatid, hindi tayo nakikiayon sa ginagawa. Hanggang friend lang. Amen? Pero kung gusto nila ng maayos at open na friendship, syempre, kailangan nilang magbago, di ba? Hindi po tayo namimili ng kaibigan. Namimili lang tayo ng pagkakatiwalaan. Kasi nga, sabi nga natin, di ba, mahirap nga kasi na alam mong nakaka-impluwensya yung mga ganyang klase na tao. Madadamay ka kasi sa crime nila eh. Sa crime nila or sa mga ginagawa nilang mali, madadamay ka eh. So, para sa safety ng mga taong may tiwala sa'yo, mga taong nagmamahal sa'yo, nakakilala sa'yo, umiwas ka na kung kaya mong umiwas. Okay? Hallelujah. Kung alam mong makakasira ng pamilya mo yan, hindi mo iiwasan. Kung alam mong makakasira ng pagkatao mo, hindi mo pa maiiwasan. So for the sake sa mga tao na naka-anchor sa'yo, naka-angkla sa'yo, iwasan mo yung mga tao na alam mong hindi makakaganda sa bakuran mo. Okay? Hallelujah. Pangalawa, umiwas ka sa paghihigante. Okay? Paano natin dadaigin ang masama? Umiwas ka sa paghihigante. Huwag ka mapaghigante. Okay? Kapag may nakagawa sa'yo ng mali, huwag kang matuwa kapag may mga pagkakataon na kailangan makakaganti ka na. Huwag kang matuwa, mga kapatid. Hayaan mo lang. Amen? Ibigay natin sa Diyos, ipagpasa Diyos natin ang lahat. Pag sinabi mo huwag kang maghigante, maraming ibig sabihin yan, ano mga kapatid. At sa panahon kasi natin ngayon, dumadami yung marunong maghigante, mapaghigante na tao. Pag yumaman lang ako, ganito yung gagawin ko. Pagka nagkabari lang ako, ganito yung gagawin ko. Di ba minsan mga ganong klase ng tao? Amen, pag nagkataon na may araw ka sa akin, di ba yung mga ganyang klase ng tao? Kapatid, iwasan natin yung mga mapaghigante. Amen? Maraming ganyan sa pamilya, maraming ganyan na magkakapitbahay. Hallelujah. Okay, maraming ganyan sa magkakapatid. Amen, yung gantihan. At hindi po yun nakakaganda kasi hindi mo madadaig na mabuti ang masama kung mapaghiganti ang puso mo. At hindi po yun maganda sa heart po natin. Hindi yun maganda sa mental health po natin. Hindi maganda sa kalusugan natin yan. Amen, yung pagiging mapaghiganti. Siyempre, para makapaghiganti ka, maraming sama ng loob yan eh. Diba? At hindi mo ma-enjoy ang buhay kapag marami kang sama ng loob. Okay? So, paano mo dadaigin ng mabuti ang masama? Huwag ka maging mapaghiganti. Okay? Pangatlo, paano natin dadaigin ng mabuti ang masama? Tumulong ka sa mga taong nangangailangan o kailangan talaga ng tulong. Okay? Minsan may mga taong lumalapit sa ating kapatid. Amen? Tinatanggihan natin dahil duda tayo. Okay? So, tumulong ka. Yung abot lang sa makakaya mo. Hindi naman yung point na hindi mo na kayang tumulong, pinilit mo lang. Okay? So, hindi po gano'n, no? At umiwas ka rin sa mga taong mapang-abuso. Kagaya ng sabi natin kanina. Amen? Maging matulungin tayo. Hallelujah. Tumulong ka doon sa kaya mo lang tulungan. Okay? At sa abot ng iyong makakaya. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ganun sa tatlong paraan po na to, magagawa nating daigin ng mabuti ang masama. Una, huwag ka makiayon sa sanlibutan. Pag alam mo nang mali, huwag mo nang gawin. Amen? Hallelujah. Kasi kasalanan na yun eh. Kapag alam mo mali, ginawa mo pa rin kasalanan na yun. Okay? So, ang pagkakamali kasi alam natin eh, na ang pagkakamali, nakagawa ka ng isang bagay na hindi mo naman alam na mali pala. Okay? Pagkakamali yun. Pero kapag alam mo mali na, ginawa mo pa rin, kasalanan na ang tawag doon. Okay? So, una yan, huwag kang makiayon. Huwag tayong makiayon sa sanlibutan, sa sistema ng sanlibutan. Okay? Halilinaw ko lang, sa sistema ng sanlibutan. Pangalawa, umiwas ka sa paghihigante. Okay? Pangatlo, tumulong ka sa mga taong nangangailangan talaga ng tulong.
Okay? Iba't ibang klase po ng tulong, hindi lang usapang pera, kundi sa physical na pagtulong. Maging mapagkapwa ka. Amen? Hallelujah. Tumulong ka sa mga kapayapaan. Tumulong ka sa mga nagbibigay ng encouragement. Amen? Tumulong ka sa pag-i-encourage ng mga tao na nauubusan na ng pag-asa. Okay? So, sa mga ganyan po na klase ng pagtulong. Hallelujah. Okay? Pang-apat, mga kapatid, lagi tayong pumasok sa kalooban ng Diyos. Lagi po tayong manalangin, lagi kang humingi ng gabay sa Diyos. Kasi nga, mga kapatid, iba-iba ang panahon. Minsan hindi natin naiintindihan ang panahon. Okay? Minsan talaga may mga magagandang araw tayo, pero may mga pangit din na araw. Pero para hindi tayo madala ng iba't ibang sitwasyon, lagi kang lumapit sa ating Panginoon. Kasi ang pagdaig ng mabuti sa masama ay hindi po madali. Kasi malakas din ang masasama. Amen? Hallelujah. Masamang panahon, masamang sitwasyon, masamang pakiramdam. Amen. Minsan malalakas din ang mga mayan. Hallelujah. So hindi po siya ganun kadaling daigin. Hallelujah. Pero kapag humihingi ka ng tulong sa ating Panginoon, may guidance tayo na magawa natin yung mga bagay na kalooban ng ating Panginoon. Natutulungan niya tayo sa paraan na meron siya. Hindi po sa paraan na mayroon po tayo. Amen? Hallelujah. Isang mapagpalang araw po, dalangin ko po na mayroon po tayong natutunan sa pagiging mabuti at kung ano ang blessing ng pagiging mabuting tao. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat Lord sa iyo po mga salita sa araw po na ito. Dalangin po namin na ma-absorb namin ng lubusan ang iyo po mga salita. We thank you God in Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless po sa bawat isa sa atin.